brother mo yung president. Now, what if the order came from your brother? Well, ang problema, wala naman nagsasabi nung ganon, pero anuman ang findings, ilalabas ko. Andito na tayo, ilabas na natin ang katotohanan. Ito ang nakakagulat. Diniretso ng broadcaster na si Alice Soto ang senadora na si Imee Marcos kung pananagutin ba umano nito ang kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos kung sakaling mapatunayan na ito mismo ang nag-utos na arestuhin at ipadala sa ICC ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tila iwas naman ang senadora na madawi ang kanyang kapatid sa naturang kontrobersiya, subalit kahit ano pang gawin ito ay alam na umano ng buong bansa na si Pangulong Bongbong Marcos at ang asawa nitong si Lisa Marcos ang may pakana ng lahat ng ito, kaya't nadala sa banyagang hukuman ang dating Pangulong Duterte. Ayon kay Imee Marcos, hanggang ngayon ay hindi pa rin siya sigurado kung saan papanig, sa kapatid ba o sa mga Duterte. Kaya naman marami nga sa ating mga kababayan ang tila napaplastikan lamang sa ginagawang investigasyon ng senadora na si Imee Marcos dahil tila ginagamit lamang daw umano nito ang issue ng dating Pangulo upang mas makakalap ng boto sa parehong Marcos at Duterte supporters. May sinceridad nga ba ang ginagawang investigasyon sa Senado nitong si Senator Imee Marcos upang mapanagot at matukoy ang tunay na may sala sa ilegal na pag-aresto sa dating Pangulong Duterte? Gayong mismo ang kapatid niya ay tila pinagtatakpan ito. Narito, panoorin natin ang full video. Ano ba talaga ang katotohanan dito sa contempt order? Dahil nga ikaw, kanina binabalita po namin, Senator, ang iyong statement na talagang ikaw ay talagang matindi yung pagkadismaya na hindi nilagdaan ni Senator Chis Escudero yung contempt order at ngayon ay pinalaya na si Ambassador Marcos Lacanilao. Ngayon, naglabas ng statement si Senate President Francis Chis Escudero na ano niya? Hindi totoo? Sinasabi niya, hindi, sabi niya, he is I did not refuse to sign the contempt order. So, pinabubulaanan po niya yun for the record. I'm quoting him, I did not refuse to sign the contempt order of Ambassador Lacanilao. Senator Marcos released her statement and flaunted to the media her signed arrest and detention order even before I could see, much less receive a copy of it. Reaction niyo po, Senator? Ay, nakakatawa naman. Hindi pa pala niya nakikita yung contempt order. Pinalaya na niya. Naku, talaga naman ito si Cheese. Parang hindi natin kilala. Ang issue sa pag-cite ng contempt ay malinaw na malinaw. Paulit-ulit naman natin narinig na nagsisinungaling sila Lacanilao sa Senado. Inamin niya na nandun siya overseas mula pa nung sinundo si dating Pangulong Duterte sa aeroplano galing Hong Kong nung umaga hanggang sa Villamor Air Base. Sinamahan pa papuntang Dahig. 2 araw pa siya doon. Pero sa pinaninindigan niya na hindi niya alam kung dinala sa husgado dito sa Pilipinas o hindi. Nakabantay nga siya all the way. Paano ba hindi niya alam na hindi nakapagpunta sa anumang husgado dito sa Pilipinas ang dating Pangulo? Hindi ba malinaw na nagsisinungaling? Sa tanang buhay ko, hindi pa ako nagko-contempt. Ayoko nagko-contempt o magde-detain ng tao. Pero hindi na talaga mapigilan kasi harapan. Talaga namang, hindi ako katulad ng iba't iba dyan na mayat-maya nagko-contempt. First time ko nga gawin to eh. Kaya let me point it out lang, Senator, ang sabi ni Senate President Chis Escudero na si Ambassador was not accorded yung kaukulang due process as pointed out already by the Supreme Court dun sa Ong case, no? Na at may humanitarian reason na inilibing talaga yung lolo niya kaya din pinakawalan. Oo, tama. Actually, gumawa na rin ako ng sulat na hahayaan siya na pumunta para ilibing yung lolo niya kasi may humanitarian reasons naman. Pero ang usual process sa Senate kapag may contempt, talagang boboto ay simple lang. One member will motion, Senator Bato, the chair approves, inapprove ko, wala namang banggit ng Senate President, dinedetain ka agad. Ganun kasi yon. Biglang may bagong ruling ngayon na sinasabi ni Senate President na mag-show cause in 5 days. First time ko narinig yun wala pang ganun. Kasi mamamodify lang ang contempt kung may majority of members within the next 7 days. Yun ang rule. Itong show cause, first time nabanggit. Nagulat nga ako Talaga naman ito si Cheese, parang hindi natin kilala. Oo. So Senator Imee, what happens now po? Since pinakawalan po, and then after the grandfather is buried, are you going to have him recalled back? Are you going to detain him? Because sabi mo nga, you cited him in contempt, much to your, I mean, you don't really want to do it, but you did it, and now Senator Cheese is also giving the ambassador 5 days, to explain. So ano po talaga mangyayari po sa kaso po ni Ambassador?
Hindi ko maintindihan si SP Cheese eh. Bago nga kasi yung show ko eh. Oh. So hindi ko alam kung anong mangyayari. Kasi first time ko narinig yan. Kung i-reverse yan, dapat majority of the members boboto. Wala naman kami sa session ngayon saan na maghahagilap ng members. At saka within 7 days, yung show cost, bagong sistema yan. Hindi ko pa naririnig. At nagugulat ako paano nag-release ng detainee. Hindi pa nangyayari yan eh. At ang magre-release dapat yung committee chairman din. Kasi yung mga order talaga sa chairman. Nakakagulat nga eh. Nakakagulo ng proseso. Ang totoo, si SP Cheese noon pa ayaw talaga pirmahan. Yung unang hearing, 2 sampinang hinihingi ko, pirmahan sana niya dahil hindi sumisipot. Yung ikalawang hearing, nakita naman ng lahat, walang sumipot ni isa. Sangkatutak ang aking sampina, hindi rin pinirmahan. Tapos nakiusap siya sa Malacanang, sa ES, biglang pinagbigyan kami ng 10 witnesses. Pumayag na ako sa 10 witnesses, at least matuloy lang. Tapos pinaltan din yung date, pumayag na rin ako, matuloy lang. Pinagbibigyan ko ng pinagbibigyan, pero labis naman yung pinalaya, yung na-detain. Hahayaan naman pumunta sa libing, wala namang problema yun. Okay. Mukha yatang Supreme Court. Yung I think this is a Parmali case, di ba? Which one? Si Ong. Itong the one that's the ruling that Senate President Cheese Escudero. cited. Kasi sinasabi niya ayon kay Chief Justice Alexander Gismondo dito sa Ong case. So yun pa, mukhang yun ang hugot ng Having said that, Senator Amy, going on to my next question. Parang iba naman yung sitwasyon ng Ong case at wala namang show cause, panibagong sistema yon. At talagang ang alam ko, yung majority of the members, contempt kasi is an option given to the committee. Tapos pipirma yung Senate President. Hindi ko naman binida yung contempt order. Pinakita ko lamang nung tinatanong na kung bakit pinalaya. Yung pala, hindi pa niya nakikita yung contempt order, pinalaya na niya kaagad. Pambihira. Talaga, iba na ang malakas. Senator, ewan ko, i-review mo lang yung hearing mo kahapon, ha? Because I was telling Pat P kanina na parang naulinigan ko si Ambassador Lacanilaw na ang logic niya was, wala si former president within his sight, the whole time that he was saying that there was a time na he was somewhere else for a meeting. Parang yun ang intindi ko sa kanya. Kaya niya sinasabi na hindi ko alam if there was a time that he wasn't around the former president para maidala ito sa korte. Kailanman hindi niya binitawan kasi yung tasking niya talagang manatili ron. Ang sabi lang niya, pumunta siya sa likod o kung saan siya pumunta, pero hindi siya talaga umalis ng Villamor o ng airport. So you would have known, di ba, kung lumabas ng Villamor, di ba? Oo naman, obvious ba? Naku, talaga naman. Kaya nga, nakakapikon na, kahit ayoko. Binalikan ko pa hininto ko muna kasi nakita ko, heavy coaching na sila. Kinukonsulta yung abogado. Sabi ko, hayaan na muna natin, bato. Kinausap muna namin si General Torre, si Prosecutor Padulyon. Binalikan ko na lang, baka sakali, tama na yung sagot by then. Hindi pa rin talaga umaamin na alam niya na hindi talaga dinala sa husgado. Ba't siya pumirma ng ganon? Talagang napakahirap kapag harap-harapan, binubola ka. Senator Amy, ito, I came across this news item from the Rappler regarding an internal memo supposedly made by DOJ that you presented, and it turns out to be fake and manufactured. Is this true? Tinanong ko naman talaga sa kanila yan kasi hindi nakapirma. Hindi nakapirma. Sabi ko, totoo ba to? Totoo ba to? Tinatanong ko nga kasi hindi nakapirma Talaga naman, hindi naman importante in the first place. At saka nakakatawa kasi sabi nila manufactured, pero yung head ng task force, yung pangalan doon, sabi naman ni prosecutor, tama po yun. At saka tama yung 60-day extension. Nakakatawa na kasi sabi pinagbubulaanan, pero on the other hand, kino-confirm naman yung contents. So, the memo was fake, but the substance happened. Kumbaga parang ganon. Hindi ko I'm trying to... Hindi ko alam Anyway, sabi ko, hindi naman importante. Tinatanong ko lang kung talaga ito yung report ng task force ninyo. Tinanong ko, ito ba yung report ng task force ninyo pagkat hindi nga pirmado? Tinatanong ko, tapos sabi lang, manufactured, peke raw. Pero, tuloy-tuloy niya sinabi na yung linalaman, tama. Kaya, medyo nakakatawa. Pero, hindi naman masyadong mahalaga yun. Yun lang naman yung update tungkol sa task force nila. Pero, hindi naman mapagkaila na may memo number 778 na inilabas noong Nobyembre na nakaraang taon na nagkumpuni na sila ng task force para imbestigahan. Kaya hindi pwedeng pilitin ni SOJ na nalaman lang nila yung tungkol sa aresto ng biglaan noong March 11. Hindi totoo yun. May task force na, may kung ano-anong Quadcom na, may Senate Blue Ribbon, dumating na yung mga ICC personnel noong October. Lahat hindi nila alam, nakakatawa naman sila. For the sake of discussion, Senator, ang naman nila is ilang binabalita kasi namin dito na talagang ang stand po ng pamahalaan nito, for the sake of discussion, is hindi nila haharangan. Diba? Pero hindi sila tutulong. So yun pa rin ang pinanindigan nila, hindi kami tumulong. Pero we are not going to stop them from coming into the country and doing what they need to do to investigate, but we will not cooperate. Which isn't it that what they did?
Ang palagay ko iba ang nangyari dahil sa umpisa talagang matindi ang pagpipilit ng ating Pangulo Bongbong na talagang hindi ko-cooperate, hindi papapasukin, hindi tutulong. Pero nakita natin, kaya nga nagkakahalo ng politika, nung nag-umpisa na yung PI, yung papapalit ng ating konstitusyon sa pamamaraan ng akap at pagsusuhol sa mga pipirma, abay pumalpak yun, di ba? Nag-imbestiga rin tayo doon, pumalpak, hindi natuloy. Tapos nag-umpisa na yung mga maisog. Ayan, nung Abril at Mayo, mainit na yung mga maisog, pati Pebrero. Abay, agad-agad, Mayo, ayan na, meron ng brief yung DOJ tungkol sa pagbabalik sa ICC, tungkol sa pag-aaresto kay Presidente Duterte. So nakita natin, nagbago talaga yung isipan nila by May. At may kinalaman mahirap isipin na hindi politika yung nangyari. Nung nagkumpuni sila by May, by June, nag-resign si VP. Tuloy-tuloy yung timeline Tapos nakita natin, nag-umpay confidential funds, yung investigasyon ng Quadcom. Pagkatapos nung October, nagdatingan na yung ICC. So mahirap isipin na talagang walang kinalaman sa politika. Mahirap maniwala na biglaan itong nangyari nung Marso. At yung Bureau of Immigration na nasa ilalim ni Secretary Remulla, kompleto ang record na nandyan yung ICC. Nagdatingan ng October 4, tapos dumating yung yung security expert, yung investigador, yung lawyer. Yung lawyer nga, kaaalis lang yata Okay. So, Senator Amy, no, ito nga, kumbaga, si Senate President Cheese ang nag-broker, no, na parang pumunta, 10 nga, sabi mo nga kanina, 10 ang pinayagan po ng Malacanang na dumalo. And at one point, no, Secretary Boying Remulla said that he felt that, you know, you're already bullying him, no, you're forcing them to admit something that they didn't want to admit to. So, my question is, was it still necessary for that third hearing? Were you able to get anything new that you did not get anymore nung first hearing pa lang? May narating ba? Oo. Kasi supposedly in age of legislation, may mga bagong revelations po. I was going to ask, what new revelations did you uncover that's going to be helpful po in aid of legislation? Yes, unang-una nakita natin itong malawakang plano nila na durugin yung mga Duterte. Talagang may impeachment na, may PI na, pagkatapos nauwi pa sa kung ano-anong mga task force. Kaya eto nga, mahirap maniwala dito sa biglaan na March 11 lamang. At talagang nakakagulat to at may motibong politikal. Ang in aid of legislation natin, yung magulo, yung tungkol sa surrender or extradition, kailangan yung dalawa sa isipan namin na pumunta sa husgadong Pilipino. Ito, hindi na nga pinayagan ang kanyang karapatan. Wala na nga yung kamag-anak, si VP Sara hindi pinapasok bilang counsel, abogado. Tapos yung doktor, pinag-intay, ang tagal-tagal at pinilit na bumiyahe kahit ayaw i-certify ng doktor. Yung mga karapatang pantaong linabag. At hindi lang si Presidente Duterte, natuklasan natin, pati si E.S. Mejaldea inaresto, pati si Atty. Delgra kinaladkad. Lahat ito ay labag sa kanilang karapatan. Marami tayong natuklasan, kailangan amyendahan at iklaro yung tinatawag nating crimes against humanity, yung RA 9851. Kailangan siguro balik natin yung lumang bill ng tatay ko, yung PD tungkol sa extradition, presidential decree, luma na yun, dekada 70 pa yan. Pagkatapos noon, may iba't iba pang mga OFW concerns. Kasi unang-una, ayaw natin maulit ito dahil ang balita, may mga warrant pang susunod. Ang ikalawa, ang balita, yung mga pulis naman, 5 pulis. Tapos susunod doon, mahaba pang listahan. At tulad ng sinabi ko, yung mga OFW, higit sa 1,000 ang nakakulong sa iba't ibang sulok ng daigdig. Nanganganib sila at natatakot na hindi na sila makakauwi. Kaya kinakailangan, asikasuhin natin yan dahil yung mga OF natin, sabi nila kung hindi na papagtanggol yung mga nasa Pilipinas at dating Pangulo, paano pa kami? Okay. Ito ilalat, medyo mahaba lang yung latag ng aking susunod na tanong sa iyo, Senator. Dahil nandoon si former Supreme Court Associate Justice Adolph Ascuna na pinaliwanag nga niya yung arrest warrant from the ICC, legal. Bagamat yung pagsuko, yung surrender to the ICC was illegal. And dahil nga, ang sinasabi niya, merong violations, no? Yung violations allegedly committed by the government, kasama na po dyan yung tinatawag na extrajudicial rendition. Dahil nga, itong si former President Duterte hindi iprinisinta, hindi dinala sa isang local court before he was handed over to the ICC. Ito, parang kahapon naging mainit kasi dun sa tanong na sino ba nag-utos? Sino ba nag-utos? And that was when they yung talagang invoke their executive privilege dahil ito na po yung punto na sino ba ang parang nag-utos, no? Na from you nga parang bakit nagmamadali kayo na isakay sa eroplano at dalhin sa Hague? Ang tanong natin, pananagutin ba? Sino ang pananagutin? Will you take the initiative if the order came from the Commander-in-Chief of the PNP and the AFP, walang iba kundi ang kapatid mo, si Pangulong Bongbong Marcos?
Yan ang dapat tignan natin ng maigi kasi nga ayaw talaga nila mabuko yung katotohanan. Kung ano-anong sinasabi, binubuli ko daw si Secretary Remulla. Kaya ko ba ibuli yun? Hindi nga ako madinig. Ang lakas-lakas ng boses. Nakaka-nervyos. Pero yung sinasabi ni Justice Ascuna na extraordinary rendition, sa pangkaraniwang salita, kidnap ang sinasabi niya. Illegal. Kidnap dahil dapat dinala nga sa husgadong Pilipino. Naku talaga naman. Kaya nung tinatanong namin sino nag-utos, dahil sinasabi ni General Torre, ang nag-utos sa kanya, si General Marbil, yung Chief PNP. Nung tinatanong namin si Chief PNP, sabi naman niya, hindi daw niya alam. Tapos biglang si Secretary Boying, sabi niya, sige, ako na lang nagsabi. Pinako na yung kapatid ko sa DILG at inutusan yung PNP. Naguguluhan kami, pinipilit namin, sabi executive privilege, ay hindi namin maintindihan, nagtitinginan kami, pinagbigyan na namin, ayoko nang maging makulit, dinidiin, sasabihin pang binubuli siya, nakakatawa naman. So Senator Amy, ito nga, you had Associate Justice Adolfo Ascuna there in the panel yesterday, but also I heard Secretary Boying Remulla saying na nasa Supreme Court na, hayaan na natin ang Supreme Court na mag-decide. Are you content with that? Walang paikot-ikot tayo dito. Hayaan na natin ang Korte Suprema na magdesisyon. Are you content with that? Or talagang you're going to be firm na talagang may linabag, mali talaga po, maski na po ang Korte Suprema po ay hindi pa naglalabas ng kanilang desisyon? Well, nakita natin, pinag-aralan natin maigi yung 4 na kaso na kinonsolidate ng ating Korte Suprema at iniiwasan kong maigi. Kaya nga yung tinatanong ko, yung ibang tao, hindi naman sakop ng Korte Suprema, hindi sakop ng 4 na kaso, yung tungkol sa pag-aresto kay E.S. Mejaldea, halimbawa, yung pagkaladkad kay Attorney Delta, wala naman doon sa mga kaso tungkol sa habeas corpus. Kaya nagtataka ako bakit ayaw nilang sagutin ng maayos at wala naman doon yung tungkol sa ICC. Hindi rin sakop ng habeas corpus itong tungkol sa eroplano. Kaya nagtataka ako bakit iniiwasan ng iniiwasan. Wala naman doon, hindi naman linoloob ng iba't ibang mga kaso. Kaya sa bandang huli, hindi na pinag-usapan yung sub judice, yung nasa korte, kundi yung pinag-usapan yung executive privilege at sa bandang huli, pinagbigyan ko na kasi sabi naman ni Secretary Boying, inutusan na lang daw niya yung kapatid niya. O di sige, kayong dalawa at lampas nun, hindi na pwedeng magtanong dahil executive privilege na raw. Kahit pinagpipilitan ko, tapos na to. Hindi na executive privilege, wala na siyang relevance dahil natapos na talagang tinangay na si Presidente Duterte sa Hague. Yun. Inaalam ko kasi nga, ito ay may relevance pa sa ating mga batas na kinakailangan paltan kung dapat amyendahan at may kinalaman rin to sa mga susunod na warrant. Hindi ito ang kahuli-hulihang warrant galing sa ICC. Yung pong panawagan kasi, maigting na mapauwi ang dating Pangulo sa Pilipinas dahil nga kung illegal siyang dinala doon, ay pauwiin dito also because of his age already. Pero binanggit din ni former Associate Justice Ascuna yung prinsipyo nga ng male captus bene detentus. Ibig sabihin kahit illegal yung pagkakaaresto, maaring legal pa rin yung detention doon sa ICC. Hindi otomatiko na illegal yung pagkakaaresto at kailangan pakawalan yung akusado. Dahil daw yung danyos na nilikha ng international justice, sa international justice, nang hindi po nahuhuli yung mga akusado ay malalang paglabag sa international humanitarian law. Na talagang mas mataas daw yung injury na yon kesa doon sa nalabag yung soberanya ng isang estado by a limited intrusion in its territory. Ano po ang masasabi niyo sa prinsipyo na yon? Yes, application to our instant case. At natutuwa ako na si Justice Ascuna, siya rin ang aking testigo doon sa pagpapalit ng konstitusyon sa People's Initiative. Nung unang hearing, ayaw niya pumunta, pero pagkatapos doon, di rin natiis, talagang pumunta. Tuwan-tuwa ako dahil nandyan siya. Subalit ang maliwanag para sa akin, kung legal sa ICC, papayag ba tayo? Kasi siya mismo nagsabi na extraordinary rendition o di kaya kidnap ang ginawa. In other words, kahit legal sa ICC, illegal dito sa Pilipinas. Ang akin, sino ba dapat ang maghari? Ang dayuhan o ang Pilipino? Pilipino ang pinag-uusapan, Pilipino ang natangay at nakidnap. Hindi ba dapat ang mauna yung ating saligang batas, ang ating Bill of Rights, ang karapatan ng akusado? Dapat ang batas ng Pilipinas ang mauna. Bakit tayo sumasailalim sa iba't ibang batas katulad ng ICC samantalang labag sa ating konstitusyon? Huwag naman tayo magpapa-colonial mentality ng labis-labis. Pati yung batas natin ganyan. May nag-text nga sa akin, nakakatuwa, "Ma'am, imported na ang bigas. Imported pa rin ang hustisya." Ano ba naman ito? So, Senator, andito sa ating batas, ang klaro, sabi ni Justice Ascuna, labag yan, extraordinary rendition o di kaya kidnap. Ganun pala
bakit yung ICC ang susundan natin kahit labag na sa konstitusyon? Oh, so Senator Amy, bilang huling katanungan ko po, meron po pa bang fourth hearing or you're satisfied already with the outcome of yesterday and will you be able already to draft yun na nga, yung aid of legislation based on the past 3 hearings? Well, si Senator Bato, si Senator Cayetano, si Senator Robin, gusto pa mag-hearing kasi nga wala nang nagsalita at lahat walang alam tungkol sa ICC personnel na nagsidati nga nung nakaraang taon, ang tagal-tagal pa rito, nasa lahat ng luxury hotels, nagka-problema pa sa Forbes Park dahil nagkakalat sila doon. Pero wala nagsasabi, sa bilyon-bilyon ginagasto sa Intel, wala raw sila naramdaman, wala raw sila nakita. In the meantime, nakakuha na yung ICC ng mga confidential documents galing sa East Avenue, Quezon City, nakakuha ng bank records, nakakuha ng police blotter, pambihira talaga. Ang problema ko, testigo. Kasi wala nga magsalita sa ICC, wala ring testigo na sumusulpot tungkol sa eroplano. So, paano ako magpo-fourth hearing kung ganyan? Tapos, ang Senate President pa natin, nako, talaga naman, inaakusahan ako ng kung ano-ano nakakatuwa. Okay. So, let's see. Abangan natin kung may susunod pa, kung may sisipot pa po mula sa mga gabinete. Wala na. Yes, Pat, kasi problema, yung unang hearing, may dalawa akong subpoena, ayaw niyang pirmahan. Tapos yung ikalawang hearing, talagang walang sumipot. Sangkatutak ang aking subpoena, hindi rin pinirmahan. So, Senator, hindi nyo yung sinasabi niya na talagang para maiwasan ng constitutional crisis na ito nga dalawang sangay ng ating pamahalaan, ang ehekutibo on one hand at legislatura on the other, ay talagang magkabanggaan dahil kapag pinang-contempt ninyo, lalo na kung siguro kung cabinet secretary yung ipapakontempt ninyo at ang Sergeant at Arms ng Senado ay hindi naman mapapatupad yung inyong arrest warrant para i-detain sa Senado, sa PNP din pupunta yon to serve the arrest warrant for the contempt citation. So, para maiwasan ka nga po itong constitutional crisis, you don't buy that po na na kaya siya nag-mediate para maiwasan ito pong bangayan ng dalawang sangay ng ating pamahalaan. Bakit naman naaabot sa ganon? Unang-una, tuloy-tuloy naman ang aming pag-uusap at nakita naman natin ilang contempt order na ang linabas ng Senado, ng Kongreso, hindi naman nagkaganito na ipapalaya tapos biglang may show cause drama. Nagulat naman ako doon. Pero ang akin lamang, pinagbigyan ko naman, kaya nung hindi sumipot ng second hearing, kahit hindi pinirmahan yung subpoena, sige na lang, pinaltan yung date, sige, pagtan na lang yung date, pinaltan yung oras, okay din, sinabi 10 lang yung testigo, sige, 10 na lang yung testigo, tiniis ko na lang, parang walang bangayan. Kaya nagulat ako, pinagbigyan ko naman lahat, itong contempt na si Senator Bato ang nag-move, binaliktad, pinalaya kagad. Ang sabi niya, hindi pa niya nababasa yung contempt, biglang pinalaya kagad. Saan ka naman nakarinig ng ganon? Nakakagulat naman. At saka yung show cause na yan, panibagong proseso yan. Kaya ayoko makipagbunuan kay Senate President, kilala naman natin siya, pero wala namang ganyanan. Kilala naman natin siya. O, yun natin yung show cause order para kay Ambassador. Ambassador, oo. Within 5 days, explain why hindi naman siya cabinet member. Sabi mo, dapat baka cabinet member, magka-constitutional crisis. Malayo siya sa cabinet member. Parang meron pang hindi pa, still, parang buhay pa yung may pag-asa pa na ma-cite in contempt kasi nga pinapagpaliwanag pa si Ambassador to show cause order. Pagpaliwanag ka, why you, 5 days, di ba, within 5 days, kung bakit hindi, why you should not be cited in contempt. Meron, buhay pa naman yung mo. Pwede yung pa. Contempt citation mo. Pero bagong procedure yon. Never heard ng show cause. Bago yan sa amin. Ako, laging kulang ang panahon. Pag magkausap tayo, magpapasalamat na kami kahit hindi mo sinagot yung aking isang tanong. Ano yung isang tanong mo? Sinabi ko na, kasi nga may paglabak. Alam mo ako, yung feeling ko na parang, brother mo yung president. Now, what if the order came from your brother? Well, ang problema, wala naman nagsasabi nung ganon, pero anuman ang findings, ilalabas ko. Andito na tayo, ilabas na natin ang katotohanan. Ang tama ay tama, ang mali, unfortunately, ano pang tumbling ang gawin mo, ay mali. And At kung lumabag sa batas, paparusahan, hindi tayo papayag na paulit-ulit na linalabag ang ating saligang batas, higit sa lahat. Ayan. Senator, with that, we'd like to thank you for joining us this morning and always being open to chatting with us. Maraming salamat. And hope you have a nice and restful weekend, Senator Amy. You deserve it. Blood pressure niya. Ayan na, nakalimutan na yung kampanya. Magpamasahe ka na. Di bale, you're getting all the TV mileage. Everybody's watching this serye. So, you don't need to go more under this heat. Pwede na po yung mga hearings. Ay, naku, marami rin nakagalit. Pero tiis-tiis, trabaho lang po. Kailangan talaga matuklasan natin ang totoo. Maraming salamat. Ay, may PS ako. Kasi sabi si VP Sara Duterte expressed willingness to attend your hearing. Papatawag mo ba sa susunod?
Well, actually, kinumbida namin para harapin niya yung iba't ibang mga opisyal. Pero ang sabi niya, hindi daw siya pwede kasi kararating lang niya at marami pa siyang meeting sa mga abogado, marami rin siyang kaso. Yun daw aatupagin muna at saka personal din yung mga anak niya maliliit, hindi pa niya nakikita ng ilang linggo. So, inulit muna niya yun. So, tingnan natin. Pero willing naman siya sana, kaya lang bagong dating nga. Okay. Thank you very Senator, much again, thank you. Senator Salamat Amy. po. Salamat. Maraming salamat.